Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Alam mo ba na may isang maliit na isda na tinatawag na pufferfish na gumagawa ng perpektong bilog sa kabuhanginan sa ilalim ng dagat upang makaakit ng kapareha? Aba, gamit lamang ang kanyang palikpik, gumugugol siya ng maraming araw sa pag-ukit ng napakaayos na hugis. Isang obra maestra sa ilalim ng tubig. Ngunit kapag dumating ang bagyo, tanging ang pinakamatibay na disenyo ang nananatili. Sa Ebanghelyo ni Mateo, binalaan tayo ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama. Ikinuwento niya ang tungkol sa dalawang tagapagtayo. Isa ay matalino, isa ay mangmang. Parehong dumanas ng unos, ngunit ang bahay na nakatayo sa bato lamang ang nanatili. Sa aklat ng Genesis, mababasa natin ang kwento ni Hagar at Ismael, isang pamilyang niyanig ng padalos-dalos na desisyon. Ngunit kahit sa kalituhan, nakikinig pa rin ang Diyos at nananatiling tapat. Tulad ng pufferfish, tayong lahat ay may tinatayong buhay. Ngunit nakaayon ba ito sa pagsunod o sa panlabas na anyo lamang? Tumitibay ba ito sa kalooban ng Diyos o magigiba sa unang pagsubok? Sapagkat sa pagdating ng unos, ang mananatili ay ang itinayo lamang sa kalooban ng Diyos. Pagnilayan po natin ito. Amen.